Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan, sa bunyog pagkakaisa. Yan po mga kabunyog, mga kababayan, may mga ugong-ugong ng pagsipa o pag-impeach dito kay Sara Duterte Inday Takaw dyan sa kanyang posisyon. Ugong-ugong po dyan sa Kongreso na si Inday Takaw ay sisipain. Impeachment po ang banta ng mga congressman. Na mga congressman dyan sa House of Representatives. No, alam naman natin, itong si Inday Takaw, kalaban niya talaga si Martin Romualdez. Mortal na kaaway dahil sa mga ambisyon sa politika sa 2028. Ngayon, maraming nagre-react dito. Isa na nga sa mga nag-react. Una, ang kanyang tatay Digongyo, si Mang Kanor na tatay ni Inday Takaw nag-react. Ay talagang galit na galit dito kay Martin Romualdez. At sa mga congressman na ngayon ay nasa mga Marcos Romualdez na. Pangalawa, itong talagang aso ng mga Duterte, itong si Harry Roque. Alam nyo ang sabi ni Harry Roque tungkol dito sa mga ugong, no? Mga ugong pa lang po ito mga kabunyog, mga kababayan, yung mga naririnig-rinig dyan sa Kongreso, ay sabi ni Harry Roque, abay kung i-impeach nyo si Inday, si Sara Duterte, na ang basehan ay confidential funds, ay dapat idamay na natin si Marcos Jr. Ganon yung sinasabi ni Harry Roque. Kumbaga, damay-damay na to. Di ba? Kaya ngayon matindi ang mga boljakan, ano? So sabi ni Roque, sino ba parang gito ang sense? Sino ba ang nagbigay ng 125 million confidential fund kay Inday Takaw? Si Marcos Jr. dinownload po dun sa budget, no? So sabi ni Harry Roque na tagapagtanggol ng mga Duterte, nila Mang Kanor, eh dapat kung i-impeach si Inday, eh dapat sipain din sa pwesto si Da Junior, si Marcos Jr. So nakikita natin ang dynamics ng politika ngayon, ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ano ba ang opinion natin dito? Sa atin naman, okay, pabor sa bayan yan. Tanggalin nyo na si Inday Takaw. Kung may kasalanan si Da Junior, tanggalin nyo na rin. Tayo naman sa bunyog, wala po tayong kinakampihan sa mga yan So, sinasabi lang natin dito, sana itong mga congressman, ginagawa nila yan kasi yan yung tama. Pero nakikita nga natin, ito ay away politika no? Ito ay away ng mga politiko at nakikita natin yung kamay ng mga Marcos Romualdez. Unti-unti po talagang gumagapang. Ano yung gumagapang? Ginagapang na yung mga congressman na sa tingin nila ay magiging loyal sa kanila sa politika. So, ibig sabihin, kung dati itong mga congressman na ito ay loyal kay Duterte, ngayon ay unti-unti nang nagiging loyal dito kila Romualdez Marcos. Ngayon, anong masasabi natin sa impeachment ni Inday Takaw? Yan ba'y realistic? Yan ba'y makatotohanan? Sa tingin natin ngayon, sa kalagayan ng Kongreso, na mga congressman, nagpapakiramdaman yan. Nagpapakiramdaman. Ano ibig sabihin? Kumbaga, ano ba ang lagay? Kumbaga, siyempre mga congressman, lalaban na ba talaga sila kay Mang Kanor? Babanggain na ba nila si Mang Kanor? Talaga bang sila ay secure dito sa grupo ni Romualdez Marcos? Ngayon, ano ang posibilidad na talagang mai-impeach si Inday? Siguro may posibilidad. Kumbaga, ipapail yan, may mga ganyan yan, ipapail yan na sa articles of impeachment, tungkol sa confidential fund, hindi napapaliwanag. Diba, alam naman natin, yung 125 million ni Inday Takaw, hindi naman niya napapaliwanag kung saan napunta yun, kung saan ginastos, diba? Tapos, marami pang iba, yung nung mayor siya nung Davao, hindi natin alam kung kasama yon sa magiging basihan ng articles of impeachment. Pero isa lang ang realidad dito. Sa politika, no permanent enemies, no permanent friends. So ano nung ibig sabihin nun? Ngayon talaga, lantaran na po talaga yung away
ni Romualdez at ni Inday Takaw. So, in a way, Duterte Arroyo laban sa Marcos Romualdez. Ngayon, impeachment, may katotohanan ba yan? Tignan natin, abangan natin ang susunod na kabanata. Kasi sa mga tao na rin ni Duterte nang gagaling, kagaya nila Harry Roque, yung mga ugong na yan na sinasabi, kung tatanggalin si Inday Takaw, ay tanggalin na rin si Marcos. Kumbaga, damay-damay na, no? Bagamat talaga tayo, pagdating sa confidential fund, sinasabi natin sa bunyog, hindi yan tama. Sapagkat yung mga confidential fund na yan, ay kunwari confidential, di ba, para tungkol sa mga rebelde, alamin ang mga rebelde, pero ang totoo, pagnanakaw ang dahilan, ang motibo. Kahit yung mga intel fund na yan, panahon pa ni Duterte, alam niyo yung panahon ni Duterte, ni Mang Kanor, 4.5 billion po ang kanyang intel fund taon-taon. Umabot po sa 4.5 billion taon-taon. Saan napupunta ang mga intel fund, ang mga confidential fund na daan-daang milyon, billion, no? Mga kabunyog, mga kababayan. So, bahala sila dyan magkagatan. Ang sinasabi lang natin kay Roque, maghabol ka sa tambol mayor. Ngayon, bahala kayong magkagatan dyan. Kung itutuloy yan ng mga congressman na i-impeach itong si Inday Takaw, ang tingin natin, ang gagawin lang nila dyan, hindi man ma-impeach si Inday Takaw, ay ipapahiya nila yan sa buong Pilipinas dahil talaga namang kahiya-hiya ang ginawa ni Inday Takaw tungkol sa confidential fund na daang-daang milyon na hindi may paliwanag kung saan ginastos. So, away politiko ito. Again, tayo sa bunyog, abangan ang susunod na mga kabanata. So, Harry Roque, ano ka na lang dyan, relax ka lang dyan, ipagtanggol mo ang amo mo, pero hindi kayo makakalusot sa mga kabalbalan na mga pinaggagawa ninyo sa taong bayan. No? Wala tayong kinakampihan dyan, ha? Again, ang bunyog, wala tayong kinakampihan sa Marcos, Duterte, Romualdez laban sa mga Duterte Arroyo. Ang gusto lamang natin ay interes ng bayan. Ang pera ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat napupunta sa mga buhaya. At ang gusto natin sa bunyog ay pawang katotohanan lamang at kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. No? Muli, ito si Kulet Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Abangan natin ang impeachment ni Inday Takaw Sara Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.